Welcome naman sa may another YouTube channel natin, mga ka-acid reflux. Talakayin naman natin ngayon ang acid reflux at ang katawan natin kumustahin kung ano nang nangyayari. Dahil nga ito kusang umaatake sa atin na di natin alam ang gagawin. Kaya marami nang napagastos natin sa ospital dito na wala nang ibang makatulong, kundi mismo tayo sa sarili natin makasid. Alam niyo ba kasid na mahigit 2 years kung pinagdaanan yan. Kaya na-experience ko yan at naalam ko na sa katawan ko kung ano ang mga gagawin dyan. Kaya sa mga baguhan o matagal ka na di ka pa rin magaling, panoorin mo palagi ang video ko. Kasi dito kayo makakuha kung ano ang mga ginagawa ko o ano mga atake ko o bakit nagkaroon tayo ng acid reflux. Ito mga ka-acid reflux, ang sakit na to, huwag kayong matakot. Pag umatake, nakakatakot siya. Pero ang sakit na to, hindi siya delikado. Kaya ang mangyayari talaga dito, kaya siya nakakatakot dahil lalo na yung paghinga natin na ang hirap ka huminga. Tapos kunting galaw mo lang na hinihingal ka, ayaw mo nang lumabas dahil natatakot ka. Pag mayroon kang ganyan, kasama mo na yung anxiety, nervous sa iyong katawan. Bakit ka nagkaganyan mga ka-acid? Dahil sa sobra mo ng stress. Kasi di mo matanggap kasi yan na nagkaroon ako ng acid reflux. Bakit ibang tao nagkaganyan sila? Ako ganito. Huwag po tayo magkumpara. Kung ano tayo ngayon nagkaroon tayo ng acid reflux, dapat tanggapin natin na ganito tayo. Huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong sabihin na bakit ako ganito, sila hindi. Huwag. Dapat makasid tanggapin natin na ito may sakit ako, ito yung dugo ko, ito yung katawan ko na may acid reflux. Alam nyo ba, ang acid reflux nagmamana din yan sa natin, sa mga kaside natin, nakadugo natin, nagmamana yan. Kahit hindi ka kumakain ng mga bawal-bawal, nagkaroon ka rin ng acid reflux dahil din sa pinagmana din yan. Pero isa talaga ang pinagmana ng acid reflux. Yung kinakain natin na wala tayong control, kumakain tayo ng kahit ano-ano, hindi na healthy food, kinakain natin, kaya doon tayo nagkaroon ng acid reflux. Yung tiyan natin, lalo na magpagutom tayo, yung tiyan natin, yun ang kakainin ng kaya nagkaroon ng gasgas. Kaya magtaka kapag kumain ka, Tuto, ba't hindi ako makahinga? Ba't iba ang pakiramdam ko, parang kinukumot yung yung tiyan ko? Yun, dahil hindi ka kumakain ng tamang oras. Ang pagkain mo sa umaga, doon na sa alas 9, 9 to 10 na. Kaya yung bituka mo, kinakain na yun kasi kusang yung katawan natin sa tamang oras. Dapat yan, kinakain yan. Hindi na kumakain tayo. Hindi dapat pinabayaan natin na saka pa tayo kumakain dahil sumasakit na dyan natin. Mali ho yun. Yan, pagka-acid reflux, pag gutom ka, hindi ka mapakalin yan. Para kang nanginginig yan. Ganyan mangyayari sa'yo yan. Pag kulang ka pag hindi ka kumakain ng tamang oras. Ganun ang katawan natin. Medyo masilan siya na nakaupo ka lang. Tapos pagtayo mo, bigla ka na lang mahilo. Di mo alam yung Kaya ang ginawa ko sa ganyan, hindi ako, kahit marami akong atake, hindi ako, sa mga kasamahan ko, hindi ako nagsabi na, ganito, nahilo ako. Ako. Hindi ako nagsasabi, kusa ko lang siyang kinokontrol sa sarili ko na, kaya ko to. Alam kong ganito ako. Tapos, maya naman, mawala naman. Tapos, kinapag-uwi mo sa gabi, babalik na naman. At ito naman talaga ang nakaka-stress talaga. At papaya tayo dahil kulang na tayo sa tulog. Hindi tayo makatulog ng maayos. Bakit hindi tayo makatulog maayos? Dahil paghiga mo pa lang, iba ng pakiramdam ng ulo mo, ng mata mo, sa isip mo. Nakakatakot ang nasa mo. Wala ka na sa
pag ano ka na, pag mayroon ka ng anxiety, nervous, yung mga balita, may narinig ka na mga salita na, ay si ano, ang kasamahan mo, yung dati na ano, ganon, sample na matay, ganon, na ospital. Matatakot ka na niya pag marinig mo yan sila nagsalita, tapos andyan ka may asidipla ka na, matakot ka, dahil ang sa isip mo, baka ikaw din ang isunod na ganon. Yun, ang tawag, anxiety na ang tawag nun. Sa isip mo, hindi na totoo, pero sa'yo, inisip na magkatotoo sa'yo. Yun ang ibig sabihin ng mga anxiety, yung mga ano, yung mga nakikita mo tapos, hala, bakit ganito ang paningin ko? Bakit ganito yung ano? Anxiety po ang tawag niyan, hindi totoo yan. Sa isip lang natin yan. Sa po ganito, anxiety ka rin, pag ganito na, pag lumabas ka, tapos ayaw mo dahil mahilo ka, makatakin ka, ang tawag nun, anxiety ang tawag nun. Nagkaroon ka ng anxiety dahil naranasan mo na at di mo nakalimutan yun. Baka sa isip mo, pag gawin mo, doon ka atakihin pag sa labas ka. Pero ang totoo yan, isip mo lang yun, hindi totoo yan. Pero pag ginagawa mo yan, nilabanan mo yan, pupunta ka doon, ganito yan, walang mangyayari sa'yo. Kundi ang mangyayari sa'yo, magkaroon ka lang ng hingal sa iyong katawan, mahihilo ka, pero yung himatayin ka, hindi totoo yan. Ito lang ang masabi ko. Kung ano yung mga kinakain nyo, babantayan nyo yan. Na pagkain nyo, ganun, pag iba yung pakiramdam nyo, pwede kayo kakain konti-konti lang, tapos huwag nyong damihan kasi alam nyo atake kayo. Maganda talaga yan, may listahan kayo na bawal ako dito, bawal akong ganito, saka ako nakainin to pag yung control ko na yung katawan ko. Kaya ang masabi ko talaga dito, huwag tayo sobrang takot. Kasi pag inatake ka na sobrang takot, ang marating mo talaga yan, ospital talaga yan. Kasi doon ka magpagamot. Kasi ang nasa isip mo, doon ka kakalma. Pag andun ka na sa ospital, makalma ka na. Pero pag wala pa yung doktor, pag pumunta mo doon, wala ka na, okay ka na eh. Katulad ko dati na iba paramdam ko, parang nahihilo ako, sabi ng tao, is nangyari sa'yo, bakit namutla ka, tapos wala ka sa parang iba na yung pakiramdam mo, parang iba na, parang hindi ka na mapakali, gano'n, tapos gusto mo nang magpa-doktor, pero pagdating mo sa doktor, mawala naman yung kahit wala pa yung doktor. Pag doon mo lang sa ospital, kahit diyan ka lang sa loob, kahit hindi wala pa yung doktor, ang isip mo malinaw na, maging kalma na yun. Kaya dito lang muna tayo hanggang sa sunod naman kong pag-vlog, at saka palagi kayong manood dito kasi marami kayong matutunan. Huwag kalimutan kayong mag-like, mag-comment lang kayo kung anong i-comment nyo dyan dahil sasagutin ko lahat yan. Kung busy man ako, pero sasabihin ko sa inyo, matugunan ko pa rin yung mga sinasabi nyo, mga comment nyo. Kaya huwag kayong mag-alala, mga kaasid. Manalangin lang tayo palagi, magdasal, at huwag matakot. Labanan lang natin to. At tanggapin natin talaga na may acid tayo ngayon. Kasi sa tagalan naman yan, mawala naman yan. Hanggang dito na lang.